Mga ka-offloador sa Pinas Market, welcome back to my channel. Maraming salamat po. Ako po si Lito. Ay, Lito naman. Nakadamit lang na parang Lito. Wala nalipat. So, review tayo ng mga top gainers sa open market ngayon sa Pilipinas. So, meron tayong mga top gainers na Asia-based group. Mahataw pa rin. GJAs, Atlas, Aerate, Meralco, LTG, Double Dragon. So, yan yung silang mga top gainers natin. Although may mga top pa naman na bangko, at may iba pa dito. Pero na-review na rin kasi natin kahapon or isang araw. So, halos wala namang pagkaiba. Kaya pili lang tayo ng iba yung hindi pa natin na-review. So, ang PSEI ngayon nasa 6,214. So yan, may pula pa rin. So down pa rin tayo ngayon. Na-hype kasi doon sa balita lang yun most active, yan sila. Basahin nyo lang mga most active natin dyan. Advance, yan, si BDO, yun pa rin So yung video, nagawa na natin ng review yan nung isang araw pa dito So panoorin nyo lang yan, halos yun pa rin yung So maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kay Offloador sa Pinas Market naman. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, libre lang po yan. Tapos kay Doodle Goose to US Market naman, kung sa US of America ka nag-trade, meron tayong English di Carabao lang to siya, yung dito. So pagpasensyahan nyo na lang yan. Tara, let's umpisa natin si Asia Base Group, mahataw. So sabi natin ng last na baka pwedeng gumanon at mag-bounce malakas or pwedeng mag-conso, aakyat. So mas pinili niya yung itong sa ibabaw, nag-conso tapos makyat. So yan. So nag-conso din siya. Nag-conso naman yan siya, consolidation yan Yan ganun, tapos aakyat So lipat lang natin yan, ganyan. So yun, para marka natin yung last nating pag-video. So pag-review, So yung US market, yan lang naman humataw, pero yan, yung pre-market pa lang lumipad na siya. So nung pag-open market, wala na, hindi na gumalaw na masyado So wala tayong hindi maganda kahapon, kaya yung vlog ko kahapon, it's boring today. Yan. So Asia Breeze, saan ba tayo paputungo dito? Yun pa rin yun na babasagin tong all-time high niya na dati na 39.40. So baka aabot tayo dun sa taas, Pwede yan, extend pag umabot yan si Asia Base Group. So wala pa rin tayong nakitang balita. So retailer siguro o siguro talagang hinog na para paangatin, So may mga inside na balita siguro na hindi natin alam. Yung mga empleyado lang siguro to bumibili dito. Maliit lang kasi 240,000 share naman, Lang million. So ibig sabihin walang foreigners na pumasok. So GG Summit. So GG Summit ay sabi natin na pwedeng mag-pullback at pwedeng umangat. So pinili niya mag-pullback konti dito at binuhos pa talaga dito sa baba pa talaga ang pullback, So ang pananaw natin, ilagay natin diyan si GG Summit. So ang pananaw natin pa rin kay JJ, kailangan niyang i-break talaga tong kulay blue, yung blue na yan, 27.20 at saka yung 28.95. So para siya ay umangat doon sa taas, para diretso siya sa taas. So target price ng ating broker is 29.34.36. At so pwedeng magganon yan si ito. Nag-try siyang mag-break dito kaso nag-resist ilang beses na yan So pwedeng maganon, pullback, pwedeng maganon. Yun yung upside na direction natin na tagusin itong mayroon tayong 32, 31 diyan na kailangan i-liquidate Tapos nasa bottom pa tayo ng channel natin So ang downside naman dito dahil nga katulad noon merong yung demand. So pwedeng sungkitin ulit nila yan. So babalikan to
ganyan. 'Pag na-hit na naman puwedeng bumalik ulit do'n ano. So, kailangan mag-hold ni, diyan sa 25.8 ni GGS para makontrol niya. Kasi kung hindi, diretso siya sa green at masama pa, huhukayin pa niya 'tong ano, yung 21 puwede ding gumanon 'yan, eh. So, wala namang Tagalaga nakaalam kung asaan ang direksyon ano, puro ano lang 'to sa'tin yung basa-basa sa mga ano nila. Pero think positive tayo palagi na umaangat ano, long term lang. So, kaya kung interesado ka sa kanya, eh, long term mo lang 'to siya ano. Ipon-ipon lang, parang ipon para umangat doon sa taas. So, 'yan si GGS. So, namimigay naman 'to ng mga dividends din niya. So, habang naghihintay ka, pero isang beses lang yata sa isang taon namimigay. So, medyo ano, yung medyo ano siya, kokonti. Ano bang financial niya, tingnan natin yung dividends, ano, revenue. So, revenue ay okey naman, 25, statement, so negative sila. So, hindi maganda. So, malaki yung expenses ano, kaysa income nila, net income itong bumaba, eh, negative. So, hindi maganda yung takbo nila sa 2025. 'Yan mga ano nito, eh, holdings, mga food, frozens, mga bla, 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 'yan. So, Gokongwei din 'to, yung ano, mga Robinson. So, baka naapektuhan sa ano, yung RRHI siguro kaya bumaba ang ano 'no, kay JJS. So, meron tayo si Atlantas, Atlas. So, Atlas, ang ating bagong ano, review, hindi pa natin na-review 'to. So, si Atlas ay gumagawa lang naman siya ng bullish plug, ang ano natin, bullish plug 'yan 'no. So, bullish plug 'yan yung ginagawa niya. So, ganyan. So, dito din, ito puwedeng gano'n, ganyan. So, nasa taas pa naman siya sa ating ano, so ang target price natin, itong 'pag bullish plug gano'n lang naman tayo mag-target price, eh, 'yan. Epektibo din 'yan, eh, marami ng nangyaring gano'n na ano talaga. So, doon yung ano natin, katulad ni ano 'di ba, yung EBG ano, bullish plug. So, yung si Atlas, ang ano natin target price is nasa 15, 16 ano, yung ano natin sa dahil sa bullish plug. Ang ano naman ito, kailangan talagang i-break niya 'yan para siya umangat do'n sa taas ano, kasi kung hindi siya magbe-break ay wala siyang ano. So, puwede ding ano, kung titingnan mo 'tong ginawa niya dito, gumawa naman siya ng ano 'yan 'no, ah, all-time high, higher high, higher low, higher high, higher low. So, baka gagawa din ng higher ulit, higher high ulit ano, or puwede ding gumawa ng higher high, lower low, ganyan papunta dito sa baba ano, kay Atlas. Consolidated mining. So, pero kung ano ka naman long term investment, tapos dito ka nagtrabaho kaya o ano ba, so puwede naman long term 'yan si Atlas ano, kasi tulad nung dati dito siya, umangat naman din ano, medyo mabagal-bagal lang 'to, almost 200 din yung angat niya galing sa 2025. Kasi dito siya nagtunso siya matagal, eh, 'yan 'no, ilang taon siya nagtunso ano. So, dito, so malapit na niyang ma-break itong all-time high niya dito, ito yung pinakamataas niya na presyo, eh. So, malapit na niyang ma-break ano. So, wala namang ibang ano diyan. Meron pa pala, may mataas pala siya dito sa ibabaw. So, marami. So, dito, so yung 18 talaga, tama yung ano, 'yan dito may ano, yung target price natin do'n sa taas na puwede niyang balikan, kasi meron do'n sa taas ano. So, 'yan si Atlas ang ano natin, pananaw niya. E-rate. So, si E-rate ang sabi natin dati na puwedeng bumaba, gano'n, mag-bounce back, pullback muna. So, nag-pullback talaga, tinodo, pababa dito sa ating channel ano. So, 'yan ang direksyon ngayon kung saan ba 'to si E-rate papunta. So, E-rate is Ayala din ano. So, nag-ano yata 'to, eh, may
kasama nagbintahan yata, eh, may maraming volume na black seal yata, eh, may ginawang black seal o black trade. So, ang ginawa na black trade is binta. So, siyempre 'pag buminta may bumili din naman 'yan, eh, 'di ba? So, bumagsak siya kasi kahapon nagbinta, so binili naman din yung hindi ka naman puwedeng magbinta na walang bumili, 'di ba? O hindi ka puwedeng bumili na walang nagbinta, gano'n lang naman yung trade, eh. Kung ano yung volume na bininta, yun din yung volume na binili, 'di ba? So, nagbinta kahapon, so nagkaroon ng ano, so ngayon medyo siguro dahil yung effect naman nung bumili, 'di ba? Kasi nagbinta nga siya. So, alangan naman na yun na nga babalik-balik naman akong magsabi ano. So, yun. So, kaya may bumili, may nagbenta kaya may bumili. So, gano'n din yun, angat din. Pero malaking hulog ano, grabeng hulog dahil malaki yung volumes na ano, eh, na nag-block sale kahapon yata. Meron tayong nakuhang ano, saan ba yun, saglit lang, para maano natin. Yung saan ba yun, yung meron tayong nakuha kahapon, download, saan na yung screen, wala. Hindi ko pala na-download yun, yung sa yung mga foreign nag-review kasi tayo kahapon ng mga foreign buyers, 'yan. So, meron doon, eh, yung black sale niya, eh. Hindi ko pala na-save si Eric yung black sale niya. So, 'yan siya nag-black sale. So, bandang ano yata dito 36.5 yata yung black sale niya. So, ngayon ay puwede namang bumalik na 'yan siya sa taas ano, puwedeng so kailangan i-break 'yan. So, pagdating diyan mag-resist, tapos mag-bounce back dahil meron tayong ano diyan, so puwedeng umakyat ulit, bounce back, mag-resist, bounce back, akyat. Puwedeng mag-gano'n-gano'n lang 'yan si ano, si E-Rate ano. Target price naman natin kay E-Rate is nasa so yung ginawa niyang cap, hindi na nasundan ng handle, matagal masyadong handle na ginawa ano, buwan yata. So 46, 47, 45 naman yung, target ng ating broker kay E-Rate ano. So nandito sa taas banda dito. So bibili ka diyan, magtiyaga ka, may may matanggap ka ring 20% na angat ng pera mo kung dito ka bumili sa baba ano. Tapos may mga dividends naman 'yan. Obligado 'to kasi rate 'yan, eh. So nasa batas na obligado silang mamigay ng dividends kada 4 na buwan. So last niyang bigay nung May, so next nito is July. August or July? August, August. So bumigay naman siya ng August ano. So 'yan lang. So budiga-budiga ka ngayon para kung gusto ka ng mga dividends. Next is Meralco. So, Meralco, last nating vlog dito, pangat konso-konso. So, umangat siya. So, ilipat lang natin yan para markahan. Ano? So, lapitan natin si Meralco. Anong ginawa? So, si Meralco, yung kabayo, tumunog. Hiya, tagilig. Si Meralco, nasa 591. So, na-break niya yung 588. Ano? So, si Meralco, kailangan tumuloy doon sa taas para ma-liquidate itong kulay na pula. Ano? So, meron na naman tayong resistant dito banda. Yan dito, malakas-lakas 'to na resistant yung 615. So, baka puwede punso-punso lang yan siya diyan ano, yung presyo diyan. Tapos puwedeng 'pag na-break na, puwede nang umangat naman do'n sa taas. So, nasa bottom line pa naman siya ng ating channel ano, so usog natin yang channel na 'to kasi, ah, 'yan. Kasi so ito wala na 'to, nabasag na 'yan, eh. So itong channel puwede nating isunog 'yan, usog 'di ba, puwedeng gano'n. So nasa ano na siya, dito umangat ng konti. So kailangan talagang magtuloy-tuloy siya sa taas si Meralco. So, kasi nasa bottom na, eh. Target price naman natin ni Meralco is nasa 720, 622, 691. So 622 almost hit na 'yan siya, malapit na. So 691 may 700 tayo. So dito sa loob ng ating channel, yung mga target ng ating mga brokers na Video Metro Call. So, Lucio Tan Group, anong ginawa ni Lucio Tan Group? Humataw siya nung ano. So, nagbigay siya ng dividends, tapos bumagsak, gano'n naman talaga 'pag may dividends babagsak, eh. So, 'yan.
So, si LTG ay nasa 14 ngayon ano, mababa. Mura pa 'to si LTG, eh. So, nasa channel pa rin siya. Ang ginawa niya sa kabuuan long term ay bullish flag naman ang ginawa niya. So, long term, bullish flag is 20 yung target price natin kay LTG. Wala tayong nakuha sa mga broker, ano? So, wala tayong kuhang broker. So, yun lang yung target price natin dahil sa bullish flag. So, si TradingView, ano, meron ba siyang target price? Tingnan natin kung meron ba. So, wala siyang target price si TradingView. So, lapitan natin si Lucio Tan. Baka mamigay ng pagtaas ng presyo. So, kailangan niyang ito. So, basagin niyang ito, blue na yan. So, pwedeng mag-bounce back, bounce back, pull back, na ganun-ganun. Dahil sa mga resistant, ano, hanggat dumating doon sa taas ng ating channel, yung plug na trend line niya. So, kasi tulad dito, galing sa baba, umaakyat naman siya, ano. So, ganun lang yung palang gawin, eh. So, hintay-hintay lang. Medyo matagal-tagal lang talaga sa PSEI na kumita, ano. Hindi tulad sa US market na medyo malaki at mabilisan. So, Double Dragon, ang huli nating review kay Double Dragon. So, dito sabi natin aangat, magkunso-kunso lang si Double Dragon. So, lipat lang natin yan kasi yun naman yung ano natin, eh. So, meron tayong sell order block dito. Pagdating diyan, pwede mag-pullback, ano. So, bounce back, akyat ulit, ganun. Ganun lang yung mga presyo natin. Tapos, gumawa siya ng cap pattern. So, ibig sabihin talaga, aabutin talaga niya itong 15 na to, ano, yung presyo na yan. Kasi may cap pattern nga na ginawa. So, paakyat yan doon sa taas. At pagdating dito, pag nakita na yung 15, pwede mag-console yan siya. Tapos, aangat naman dito sa 22. Kasi yung 22, galing naman yan sa ano natin dito. Diyan, galing yan sa diyan. So, dinala lang natin yan siya diyan, no? So, kaya yun yung target price natin. Yung lalim ng cap na pag nabuo na to, ano? So, yan lang yung mga pananaw natin sa technical analysis lang tayo. Hindi tayo magaling sa fundamentals, ano? Mahina-hina tayo. So, sa technical analysis lang tayo. So, maraming daghan salamat sa inyong tanan sa pagpaglantaw sa ating review. So, huwag kalimutan sa US market, Doodle goes. Then, sa offloader sa Pinas naman, kung sa PSEI o PSE ka nag-trade, ano? Maraming salamat, daghang salamat. Adios mi amigos, mi amigas, babus.